Magandang araw Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. May mga bagong weather disturbance na posibleng mabuo sa loob ng susunod na 2 linggo at ang isa sa mga ito ay katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo. Kaya ang tanong, tapos na ba ang ating weather concern ngayong nakalabas na ang dating bagyong Obet? O may panibagong sistema na naman tayong dapat bantayan? At aling mga lugar ang may pinakamataas na posibilidad na makakaranas ng malalakas na pag-ulan? At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Para maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, sa ngayon ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang southwest monsoon o habagat. May mga pagkakataon na ang isang weather disturbance o tropical cyclone, even kung nasa malayo at hindi direktang tumatama sa ating bansa, ay maaaring makatulong sa paghila at pagpapalakas ng habagat. Kaya kahit wala tayong bagyong direktang tumatawid sa kalupaan ng bansa, posible pa rin magkaroon ng malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ngayon, punta tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating weather update. Batay sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, may posibilidad na hanggang 3 weather disturbance na mabuo o pumasok sa loob ng ating monitoring domain. Ngunit mahalagang linawin, hindi ibig sabihin nito na siguradong 3 bagyo ang tatama sa ating bansa. Hindi rin ito nangangahulugan na lahat ng disturbance ay magiging ganap na tropical cyclone. Ito ay isang potential forecast, isang pagtataya sa mga lugar kung saan maaari magkaroon ng pagbuo sa tropical cyclone-like circulation. At dito pumapasok ang tinatawag nating Tropical Cyclone-like Vortex o TCLB. Ang TCLB ay isang weather disturbance o sirkulasyon na minomonitor dahil may posibilidad itong maging mas organisado at kalaunan ay maaari maging tropical depression kung magiging favorable ang atmospheric condition. Ngayon, para sa unang linggo ng forecast period mula August 24 hanggang August 30, may ilang weather system na patuloy na minomonitor. Una, ang Gainari na dating kilalang bilang Neneng sa loob ng Pag-asa monitoring context ay nasa northwestern boundary ng Pag-asa monitoring domain. Ikalawa, ang Southel na dating Obet sa Philippine Naming System ay patuloy na minomonitor sa mas malawak na tropical cyclone monitoring area at inaasahang kikilos patungo sa hilagang kanluran sa direksyon ng Taiwan region. At ang ikatlo ay ang Atsani na nabuo rin bilang isang tropical system ay inaasahang hihina sa bahagi ng eastern boundary ng monitoring domain. Ngunit ang mas malagang dapat nating abangan ay tinatawag na TCLB1. Ayon sa forecast, may posibilidad itong mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility ng mas malawak na tropical cyclone monitoring area. At dito nagiging interesante ang ating sitwasyon. Ang TCLB ay may katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging isang ganap na tropical cyclone sa loob lamang ng week 1. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga pinaka-importanteng weather development na dapat bantayan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw. Muli natin bigyan din na hindi pa ito isang ganap na bagyo sa kasalukuyan. Ito ay isang forecast potential, pero dahil katamtaman hanggang mataas ang posibilidad ng development, nararapat lamang na bantayan natin kung saan ito posibleng mabuo at kung paano ito kikilos sa sandaling magkaroon ito ng organisadong sirkulasyon. Ngayon naman, tingnan natin ang mas malawak na outlook para sa August 31 hanggang September 6. Ayon sa forecast, para sa week 2, ang TCLB1 ay maaring lumitaw o maging mas organisado malapit sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. At sa puntong ito, mananatiling mataas ang posibilidad na maaari itong maging isang ganap na tropical cyclone. Ito ang isa sa mga pinaka-importanting detalye sa long-range monitoring. Bakit? Dahil ang northeastern section ng Philippine Area of Responsibility ay isa sa mga karaniwang entry areas ng mga tropical cyclone mula sa Pasipiko. Ngunit tandaan, ang lugar kung saan nabuo ang isang bagyo ay hindi otomatikong nangangahulugan na doon ito tatama. Napakahalaga ng steering wind, subtropical ridge at monsoon flow at iba pang atmospheric factors na magiging direksyon ng isang tropical cyclone. Kaya sa ngayon, hindi pa tama na magbigay tiyak ng landfall location para sa isang weather disturbance na hindi pa ganap na nabubuo. Ang dapat nating gawin ay bantayan ang development at hintayin ang mas malinaw na forecast guidance.
Bukod sa TCLB-1, dalawa pang TCLB ang posibleng mabuo sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain. Ang TCLB-2 ay maaring mabuo sa eastern boundaries ng TCAD at PAR, habang ang TCLB-3 ay posibleng mabuo sa western portion ng Pag-asa Monitoring Domain. Gayunpaman, ang dalawang sistemang ito ay mababang posibilidad na maging ganap na tropical cyclone batay sa kasalukuyang outlook. Ngunit gaya ng lagi natin sinasabi sa weather monitoring, pababa ang posibilidad ay hindi nangangahulugang wala ng posibilidad. Kaya patuloy pa rin natin itong babantayan.